Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, medyo we're not fully prepped with makeup or something. Ayan, we just woke up and then we washed our face, we took a bath, and then I hurried here at the shop. You know, it's just a sad thing, no? Yung parang you hurried yourself here sa shop and then wala ka pang breakfast, tapos nakita mo yung pamangkin mo na hiniram mo lang muna yung sukli na 64 pesos dun sa pinangbili niya dahil yun yung pinangbili niya na tinapay para sa lolo't lola. Sabi ko sabihin na lang niya dahil wala na rin akong time kasi magtagal dun sa bahay dahil may magkiklaim na customer sa kanyang damit na pinalaba, dapat matiklop na at dapat mabalot ko na. So sa madaling sabi, dito na ako sa shop. So sinisimulan ko ng tiklopin yung damit ni customer at kailangan ng maiagad ito dahil nga kailangan na niya ito. Para ayan, buhok para ilagay dun sa kanilang cabinet ng customer. So customer kasi ito guys. Ngayon bumili tayong tinapay. Galit yung magulang ko bakit daw ako bumili ng tinapay na parang sabi ko, "Hala, talaga?" Galit. Imbis na maawa nga sila na nagmadali na ako na walang kain. Dahil nga, kailangan kong tapusin itong ng customer. Pinagalitan pa ako. Na ba't daw, hindi mo na daw ako kumain. Anong gagawin ko? Papatagal ako dun sa bahay. Kailangan nag-chat na yung customer. So, imbis na maintindihan nila ba, gusto pang makipagdebate, pinatay ko na lang yung cellphone. Nakakaiyak lang guys. May ganyang mga magulang, no? Yung kunting pag-uunawa lang naman yung gusto mo, hindi pa nila maibigay sa'yo. Yung parang nagpagod ka, tapos syempre dahil kailangan, hindi rin biro kasi yung may magkiklaim, di ba? Kasi ang gusto ni customer, pag nag-claim siya, dun lang muna niya babayaran, ganyan. So, syempre, inaagad mo yung damit. Para naman, morning na morning, may nagbabayad. Para maganda yung pasok ng income. Ewan ko. Kaya bandang March na lang siguro ako dito, mga Junakis. Ang hirap kaya mag-manage ng ganyan na may ganyan kang boss tapos magulang mo pa. Yung konting pag-uunawa lang naman ang gusto mo. Ganon talaga guys, sabi sa inyo kapag transgender ka, wala talagang hustisya. Dapat madami kang tubig. Walang hustisya. Ayan, may customer na. Hi guys, ayun may customer. So naglapag siya ng kanyang kumot. Ayan. So, ganun guys, 'di ba? Yung parang ang hirap, yung parang 'di ba, yung yun lang naman yung konting pag-uunawa ang gusto mo, 'di ba? Na maintindihan ka, na maawa man lang na ay ganyan. Naku, nak, sana kumain ka muna, ganyan. Sana ganyan. Kaso ang nangyari, iba. Minasama pa, pinagalitan ka pa. Ayun lang, kaya medyo naano lang ako na masakit. Kasi wala naman tayong magagawa. Dahil, 'di ba? Yun yung sabi nila, makinig ka din.
ang magulang ay laging tama. Ngayon, sa isip-isip ko, kaya tuloy maraming kabataan ang nalilihis ng landas, walang boses. Kasi, ang parating pinupukol sa isip, ang magulang ay kailangan pakinggan. Paano na lang yung boses ng mga bata, mga kabataan? 'Di ba? Kaya ang daming na pupunta sa maling barkada. Yun lang. Kasi, walang panahon ng mismong magulang na umintindi na ang gusto nila mangyari, sila lang yung iniintindi. 'Di ba? Unfair naman yun. Yung parang naging magulang ka, intindihin mo rin yung anak mo, 'di ba? Yung parang magulang ka eh. Buti nga sa pamilya nila Ate Mercy Vlog nung pinanood ko. Hello, shoutout sa iyo Ate Mercy. Ate Mercy Channel, Ate Mercy Vlog, ayan. Si Ate Otik Channel, ayan. Alam mo na luha ako kay Ate Otik kasi mahal na mahal niya si Alchel. Mahal na mahal niya yon. Yun nga lang, dahil ang inuna ay pagbo-boyfriend, so umalis sa kanya. Ako naman, siguro kung si Ate Otik yung naging nanay ko, tapos si Kuya Alan yung naging tatay ko, sa kasimplihan ng buhay, masaya siguro ako. Masaya siguro ako. Kasi si Ate Otik tsaka si Kuya Alan bilang magulang, nung kinikwento pa lang nila yung pakikitungo nila sa mga anak nila. 3 ang anak nila. Si Mimi, si Doydoy, tapos si Alchel. Alam mo yung naririnig ko sa bibig ni Ate Otik? Pinangarap ko talaga na ganyan. Yung magulang ko na yung maintindihin ba, yung hindi nagagalit agad. Wala tayong magagawa. Lumabas ako sa nanay ko na oo nga, mabait, pero may pag-uugali din naman. Tatay ko naman, oo nga, mabait, pero may pag-uugali din. Diba? Parang aywan. Kaya minsan naiiyak na lang ako. Yung magugulat ka na lang, pagod ka, tapos pag uwi mo ng bahay, biglang maririnig mo sabihin doon sa kapatid mo, ay, kain ka muna. Tapos, dati yung kasambahay namin, nung hindi pa yun umalis, sinabihan pa yun ng nanay, balutan mo ng pagkain si ganyan. Samantalang ako nandun kakauwi ko lang galing laundry. Super pagod dahil yung sa laundry dito, ako lahat ang gumagawa, ako ang kahera. Tapos, ako pa yung magdi-deliver. Bukod sa ikaw magdi-deliver, ikaw pa yung mag-aasikaso ng paglalaba. Ikaw pa yung mag-aasikaso na kahera dahil may benta nga kami ditong ice cream. 'Di ba? Tapos ikaw pa yung lady guard, lahat-lahat na. Nakakapagod hindi madaling maglaba. Lalo na yung mga tela, yung pag sumipsip ng tubig ay kabigat. Hindi mahirap. Hindi madali Napakahirap. Kung pwede nga lagnatin ka ng isang araw para lang masanay ang katawan mo. Lalagnatin ka talaga. Ako nga nilagnat Nung magsisimula ulit ako magbantay dito. Grabe. Ang hirap. Sobra. Hindi madali, guys. Kaya sabi ko sa isip-isip ko, pag nagkaroon ako ng anak, hindi ko pa hihirapan ng ganyan. Kung magtatrabaho man siya, pwede siya maghanap ng trabaho, pero yung sabihin na parang pinahirapan, nako, hindi ko gagawin yan sa magiging anak ko, guys. Dahil unang-una, naaawa ako sa bata pag ganyan. Diba? Sana ganyan din yung ng magulang ko. Wala
Ultimo pahinga ka nga lang eh, nagagalit. Bakit ka daw naupo? Nanay ko yan, ha? Tapos kapag sinabi mo pa na papahinga lang naman kahit saglit na nagagalit pa dahil hindi ka daw pwede magpahinga dahil masakit din daw yung katawan niya. O di ba parang, ano yun? Hindi ka naman nakikipagkompetensya, di ba? Na kung matino ka magulang, intindihin mo yung anak mo, hindi yung pag nagsabi ng sakit ng katawan ng anak mo, dapat nga maintindihin ka dahil ang anak mo, dapat iniisip mo kung nanay ka talaga, kung magulang ka talaga, na ang sa kasabihan, inuuna mo ang ano ng anak mo. Alam mo, mas okay pa yung ibang nanay sa'yo eh, tapos iki-question mo, saan ka nagkamali bilang magulang? Doon ka nagkakamali. Yung parang gusto mo ikaw lang parati iniintindi. Yung parang hindi mo na, nag-anak ka pa kung hindi mo intindihin yung kalusugan at saka yung well-being ng anak mo. Na alam mong masakit na yung katawan ng anak mo, sasabihin mo pa, ay naku anak, masakit din ang katawan ko. O, di ba? Ano yun? Walang karapatan magpahinga? Ano, robot? Di ba? Diyos ko, ewan ko ba, kay aga-aga, ganun ano. Well, anyway, ibahin natin yung topic. Diyos ko, nakaka-HB. May bago palang lilipat dyan, guys, sa tabi namin. Nakuha na. Tapos, ano siya, damitan. Ano? Okay. Dito yan sa loob ng BF Resort. Las Piñas. Buti na lang. Kasi kapag kunyari may konti akong kinita sa pagpabantay dito, pagtatrabaho dito, may konting kitain dito sa pagbabantay dito sa shop, at least kung may konting kitain, makakabili akong damit. Hindi naman din tayo naghangad na branded na damit, di ba? Ganun talaga, hirap ang buhay. Yung iba naman, dahil mayayaman, ubod ng ganda yung nagagawa nila, ganyan. Kaya yun, wala kang choice. Hirap guys. Tapos yung ibibigay pa sa yung allowance na lang galing dito sa pagpapagod mo. Naka-anim na bigayan. Wala ka pang natatanggap. Kaya parang nag-iisip ako. Parang ngayon, parang sukong-suko ako. Kahit sino susukuan ka kung yan ang estilo ng pamamalakad mo sa negosyo mo, di ba? Yung parang ultimong tauhan mo. Naka-anim na naka-anim na bigayan. Wala ka pa rin naibigay, di ba? Ano yun? Ako, aalis na rin ako sa March. Lalo na kasi darating yung afam ko, bubukod na kami.
Tapos uwi kami ng probinsya. Kasi gusto niya sa probinsya na. Doon na lang ako magva-vlog. Tsatsagain ko na lang tong pag-vlog. Kahit paano. At least, nasubaybayan niyo yung buhay ko. Mantakin mo, ultimong ano, di ba? Ganun talaga siguro ang buhay, unfair. Anyway, laban na lang tayo sa buhay kahit ganyan gusto. Tindi ng pagsubok na pinagdadaanan eh. Ayun, try na lang umiti. Kahit drug na drug ka na. Mapapasana all ka na lang yun. Ayun, so si Ate Inday Mercy Vlog, ang ating masugid na friend na vlogger. Shout out sa'yo, ate. Lalagay na tayo ng damit na panibago sa dryer. Ang may-ari ng damit na to, si Doktora daw. Sabi nung anak. Parang nagpunta nga yun eh. Makulit daw yun, nanay. O yun na nga, nagpunta nga dito kahapon. Tinatanong itong mga basket niya. Doon ko na pag-isip-isip. Ano? Yung kakulitan nga pala. Ako na mismo na-experience. Ayun, so yan guys. Kamusta naman ang inyong mga mornings? Habang tayo ay nagtatrabaho, nagpa-vlog din tayo, di ba? Ang ganda. Habang tayo ay nag-aasikaso dito sa laundry. Ay nako. Yan. Ganyan tayo. Pinabanguhan natin. Hindi tayo nagbababad. Scoop. Sakit sa ilong nun. On na natin. On na natin itong tangke. Ayan. Naka-on na siya. Ayan. Inon na natin. Lagyan na natin ang pangalan Minerva R. O diba ang ganda ng pangalan? Ito naman si Ate Rose. Ayan. Ito yung kanyang damit. Then, nalaba tayo ng isasampay pala natin.
So, ayan, magsasampay na tayo, guys. Ayan, nalagyan natin ng sipit. Para hindi siya takayin ng hangin. Siyempre, sulat na tayo ng pangalan. Kung kanino yung damit. At kumot. Kumot pala. Sulat na tayo, guys. Ayan. Yan ang pangalan niya. Apida. Yan. So, yan, guys. Yan ang ating sampay for the day. Ayan, so nandito na ulit tayo. Alam nyo, guys, ganun lang talaga. Yung parang, ay nako, hindi ko maisip bakit may mga ganun na magulang. Shout out yan, ha. Ito ay vlog para sa mga magulang na gusto sila lang lagi ang iniintindi. Minsan matuto rin kayong makinig sa mga anak ninyo. Kaya maraming bata ang napaririwara dahil wala silang boses. Kasi gusto nyo kayo lang. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit may mga basagulero at basagulera kayong anak. Kasi ni isang beses hindi ninyo pinakinggan. Kaya naghanap yan sila ng makikinig sa kanila. Napunta sa mga maling barkada. 'Di ba? Hindi naman magiging ganyan lahat ang pangyayari kung walang pinag-ugatan. Yan ang tatandaan. Walang pangyayaring walang pinag-ugatan. And I thank you. So yun, guys. So much of this vlog. Shout out lang sa mga parents na mga persons na walang boses. Ayan yung vlog na yan. And great morning, happy morning. So dapat love lang dapat, ha. Hindi yung gusto na siya lang lagi ang iniintindi. Dapat love. Okay? Intindihin. Para walang napag-iiwanan ng landas. Love you all.